So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our concept is all about autograph. So, our title is Nasaan nga ba ang original na kopya ng Biblia? So, the autograph refers to the original copy of a biblical document written by the original author. Through the original manuscripts are lost, God has faithfully preserved His Word through copies and translation. So our Bible reading is all about 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Above all, you must understand that no prophecy of scriptures came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though humans spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So our additional readings all about 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, Matthew chapter 4 verse 4, Hebrews chapter 4 verse 12, Psalm chapter 119 verse 105, Isaiah chapter 40 verse 8, John chapter 17 verse 17, Proverbs chapter 30 verse 5 and 6, Joshua chapter 1 verse 8, and Revelation chapter 22 verse 18 and 19. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagtuturo na ang kasulatan ay hindi nagmula sa interpretasyon o kalooban ng tao, kundi ito ay direktang kinasihan ng Diyos. So, ang mga propeta at manunulat ng Biblia ay ginabayan ng Espiritu Santo upang ihatid ang katotohanan ng Diyos. So, pinapatibay nito na ang otoridad ng kasulatan bilang walang pagkakamaling salita ng Diyos. Ang ating tiwala sa Biblia ay nakasalig sa inspirasyon nito mula sa Diyos mismo, hindi sa mga tao. So, ngayon tatakot tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the original copy is inspired by God. So, yung original na kopya ng manuskripto ng Biblia or autographs ay ganap na kinasihan ng Diyos. So, yung bawat salita ay mula sa kanyang kalooban at hindi mula sa tao. So, ang mga manunulat ay pinili at ginabayan ng Espiritu Santo upang tiyakin ang kawastuhan ng kanilang isinulat. So, ang inspirasyon ng Diyos ang dahilan kung bakit ang Biblia ay walang pagkahamali sa original na anyo nito. Bagamat nawala ang mga autographs, ang kanilang mensahe ay mananatiling buo at totoo. Second is the original copy of the Bible is lost. So, ang original na manuskripto ng Biblia ay nawala na sa kasaysayan dahil sa natural na pagkasira ng mga materyales na ginamit dito. Gayunpaman is libo-libong kopya at fragments ng mga sinaunang manuskripto ang natagpuan na tumutugma sa original. Sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral ng mga scholar, ang nilalaman ng Biblia ay naipasa sa atin ng may mataas na katumpakan. So, ang pagkawala ng autographs ay hindi nangangahulugang nawala ang katotohanan ng Diyos or ng salita ng Diyos. Last teaching, the modern Bible is still God's Word. So, yung modernong salin ng Biblia ay nananatiling salita ng Diyos dahil ang nilalaman nito ay matapat na naipasa mula sa original na teksto. So, ang kasulukuyang Biblia ay resulta ng daan-daang taon ng pagsusuri at pagsasalin ng mga eksperto sa teksto. So, ang masusing proseso sa textual criticism ay nagpapatunay na ang modernong Biblia ay mapagkakatiwalaan at mayroong integridad. So, sa pamamagitan ng probidensya ng Diyos, ang kanyang salita ay napanatiling at maaaring magamit ng bawat henerasyon. So, ayon kay Daniel Wallen's insight is textual variants are minimal. So, ang mga pagkakaiba sa mga sinaunang manuskripto ay madalas na nasa aspeto ng spelling. Ng spelling sa pagbabago ng pagkakasunod ng salita o estilistikong pagbabago. So, ang mga ito ay hindi nakakaapekto sa mensahe na o doktrina ng kasulatan. Second is no biblical doctrine is at stake. So, walang pangunahing doktrina ang naapektuhan ng textual na variant. So, ang mga ito ay menor de edad at walang epekto sa teolohiya ng Kristyanismo. So, last sa insight is the Bible is the most reliable
ancient writing. So, ang Biblia ang pinakamaraming bilang ng mga sinaunang kopya kumpara sa mga ibang akdang klasikal. So, ang dami ng ebidensya at mga malapit na katumpakan ng mga kopya ay nagpapakita ng mataas na kredibilidad ng Biblia bilang salita ng Diyos. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is trust that God preserve His Word. So, wag tayong mag-alinlangan sa katotohanan ng Biblia sapagkat ang Diyos mismo ang nagpapanatili ng kanyang salita sa pamamagitan ng mga henerasyon. So, magtiwala tayo sa modernong Biblia ay isang mapagkakatiwalaang gabay sa pananampalataya at pamumuhay. Second, study the Bible as much as you can. So, dapat natin sikaping maunawaan ang nilalaman ng Bible sa pamamagitan ng masusing pag-aaral at panalangin. So, gumamit tayo ng mga resources tulad ng komentaryo, mga salin na Biblia, at pag-aaral ng original na wika upang mas maintindihan ang salita ng Diyos. So, last application is build your life on the Word of God. So, dapat natin gamitin ang salita ng Diyos bilang pundasyon ng iyong pananampalataya, pamilya at desisyon sa buhay. So, ang Biblia ang mapagkakatiwalaang gabay na nagbibigay liwanag sa tamang landas. So, ngayon dadako tayo sa ating discussion, which is our discussion talks about why can we trust the modern Bible. So, para sa akin is maaari natin mapagkatiwalaan modernong Biblia dahil ito ay maingat na sinaliksik at sinalin mula sa mga sinaunang manuskripto na napanatili sa loob ng libong-libong taon. So, ang proseso ng textual criticism ay tinitiyak na ang mga nilalaman nito ay halos magkapareho sa original na isinulat. Siyempre, bangabat na nawala na ang original na kopya or yung autographs, ang dami ng ebidensya mula sa mga sinaunang kopya ang nagpapakita na ang Biblia ang pinakakumpletong at pinakamatibay na aklat sa kasaysayan ng tao. So, ang katapatan ng Diyos sa kanyang salita ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang Biblia ay patuloy na nagpapanatili ng katotohanan at otoridad nito. So, let's pray na po, Lord, at salamat po sa iyong salita na patuloy niyong pinapanatili sa loob ng maraming henerasyon. Salamat sa katapatan mo na bigyan kami ng tiyak na gabay para sa aming pananampalataya at pamumuhay. Lord, turuan mo po kaming magtiwala sa iyong salita at patuloy itong pag-aralan upang mas makilala ka namin. Naway ang iyong salita ang maging pundasyon ng aming buhay at liwanag sa aming landas. Sa pangalan ni Jesus, Amen.